nabitin na exciting na kwento na parang nanonood ako ng pelikula. I-welcome po natin sa programang Apa Pilipinas, sa DWIZ, sa Aliw TV 23 at sa ating social media, si Colonel Ariel Querubin. Ayan. Magandang gabi po at welcome po sa ating programang Apa Pilipinas, Colonel Ariel Querubin, sir. Yeah, magandang gabi sa inyo, Emil, Sir Yusek Frisco. Opo. At sa lahat po ng mga nanonood at sumusubaybay ng programa ninyo. Yes, maraming salamat po. At I understand, napaka-busy po ninyo. At salamat naman at kami ni General Samudjo ay napagbigyan nyo kahit ilang minuto lang. So siguro yung ilang minutong yun, i-maximize na po natin. Sir, salamat po sa napakagandang opportunity, pero nung kayo po ay nagpa-press con, ang dami po ng nagkaroon ng pag-asa na yung politika ay magbabago ng landscape through, kumbaga, yung kanina, kunikwento ni Yusek Frisco na heroism ng ROTC Hunters Heroes at ngayon sa heroism ng isang Philippine Military Corps member, retired. Ano po ang inyong balak na i-contribute para sa ating mga kababayan? Alam ho ninyo, na anong Lunes nga po at hindi ko naman po talaga ini-expect na ganun karami yung dadalo doon sa... actually yun, pag lalabas ng kanilang manifesto na nung tinignan nga namin kanina, 24 na chiefs of staff, chief ng PNP, and Coast Guard Commandant yung nakapirma. Eh di, mas marami pang mga lieutenant generals din. So, nakakaano rin. Pero it's all about, sabi ko nga, yung heroism, di ba? Yes po, yes po. Lahat naman tayo, mga bayani, no? May dugo tayong bayani. Pinapakinggan ko lang kayo kanina. Ang sarap makinig ng kwento na po. Bawat Pilipino, naandun talaga yung alam mo yung pagiging bayani. Yes po. Ang sa akin, sabi nga nila, nanilbihan tayo ng 35 years kung saan pinalad tayo na binigyan ng 49 combat medals and awards. At nitong huli, nalaman ko rin lang na yun pala ang pinakamarami daw. Na siyempre, pag pinag-usapan, marami rin naman may mga medalya dyan, 100 nga. Pero yung combat medals and awards, ibang usapan din. And ngayon ko rin lang na katangi-tangi rin pala ako na nakalaban daw ng lahat ng armadong grupo. No? Yung MNLF, MILF, Abu Sayyaf, CPP, NPA. Hindi ko na rin babanggitin kung bakit ako nakulong, pero alam, it's a public knowledge na I was twice jailed, twice given amnesty. I have experienced being brought to the morgue of the Quirino Labor Hospital. I was clinically dead. Yes. Fighting for what I believed was right. Kaya ngayon nitong pag surface ko na na to, sabi ko nga, I have seen and felt a lot of sufferings while out there in the field fighting all the armed groups in the Philippines, no? In actual combat. And while jailed twice, being brought to the morgue, fighting for what I believed was right. Why can't we all sit down, talk, let's meet, settle all our differences? Because if we will not unite or we will not end all these armed struggles, we can never progress. Yeah, I met former congressman nasa Makabayan Black siya noon. I spoke before the Prosecutors League of the Philippines in Boracay. And then, nung pagbaba ko, sabi niya, Kuyang, Mason. Kuyang, sabi, pakuha tayong picture, you know what? Yung grupo namin, headless pero nasasabi ko doon sa mga kasama ko, tignan ninyo yan, yan si Colonel Querubin. Kung ano yung sinasabi niya ngayon, he is very credible kasi he has been through it. Yes. Buti nabanggit niyo po yung headless. From my start po as a TV producer, palaging umuulan ng pera pag eleksyon. Pero ngayon, umuulan sa inyo ng mga volunteers. How do you plan to change yung ganito pong practice? Ano naman kasi, sabi nga natin